Ito, ang Cannon Road. Kilala rin bilang Rosario, Baguio Road, na nag-uugnay mula sa mababang bayan ng Rosario, La Union, paakyat papunta sa lungsod ng Baguio. Noon ay tinawag ang kalsadang ito na Benguet Road, na kalaunan ay ipinangalan kay Colonel Lyman Walter Ver Cannon, ang American US Army engineer na tumapos sa konstruksyon nito noong taong 1905. May 8 barangay camps na madadaanan dito na nagkokonekta sa bayan ng Tuba Benguet at sa Baguio City. Mahigit 33 kilometers ang haba ng Cannon Road at sa normal na biyahe, humigit kumulang 1 oras lang, nasa Baguio City ka na. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamabilis na ruta paakyat ng Baguio. At habang nasa daan ka, ramdam mo ang ganda ng kalsada mula sa matatarik na bangin hanggang sa mga tanawing makapigil hininga. Waterfalls, Rocky Mountain Cliffs, at ang Bued River na dumadaloy sa pagitan ng mga bundok ng Cordillera. At syempre, hindi kumpleto ang Cannon Road kung hindi mo madadaanan ang iconic na Lion's Head. Pero sa likod ng ganda ng kalsadang ito, kasama rin dito ang panganib. Dahil hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga lugar na madalas tamaan ng landslide, lalo na kapag masama ang panahon. Kaya ginawa ang bagong rockshed tunnel dito bilang proteksyon para sa mga motorista, dahil prone sa landslide ang mismong lokasyon na ito. Para kahit dumaan ka dito, mas ligtas ka mula sa mga gumuguhong bato. Ngunit kahit ito, isa rin sa tinamaan ng guho ng lupa na galing sa ibabang gilid ng bundok. Kaya dito mo makikita kung gaano kalaki ang iniwang sira sa ilalim ng rockshed. Dito sa mismong pinakagilid, makikita natin yung damage o sira nitong kalahati ng kalsada papasok doon sa may rockshed tunnel. Grabe oh, nakakakilabot. Kamusta po ang lahat? Welcome pong muli sa ating panibagong adventure. Ngayon, andito tayo sa arko na may nakasulat na Welcome to Benguet Province, na kung saan dito nagsisimula ang isa sa pinakamagandang ruta o daan sa Pilipinas at pinakamabilis na ruta paakyat ng Baguio. At ito nga po ang Cannon Road. Kaya tara at samahan niyo po ako sa ating gagawing paglalakbay at muling pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Okay, pasok na tayo. Alright. Ito yung mababasa nyo rito. Welcome Pro Cordillera, home of the most disciplined cops. Pangkaraniwan nyo mababasa yan sa tuwing tayo ay papasok sa rehiyon ng Cordillera. And ito yung bubungad sa inyo na tanawin, no? Pagpasok nyo pa lang sa Benguet. Wow, ilog tapos kabundukan, no? Sarap sa mata. Paglagpas ninyo ng arko ng Welcome to Benguet, dito po magsisimula yung ruta na ating dadaanan. At ito nga po ang Cannon Road. Dati nung bata pa ako, nung unang nakapunta ako rito, nagbayad pa kami dito. Yan yata yung pinaka toll gate. Marami tayong tulay na madadaanan na ganito dito sa Cannon Road. Berdeng berde ang tanawin.
Ito na lang, ngayon ay pwede nang pumasok ulit dito sa Cannon Road, oh. Open to light vehicle only, load 5 tons. Sa tuwing tayo ay umaakyat ng Baguio, kapag natapatan natin na open dito, eh talagang dito tayo dumadaan. Oh, meron pang waterfalls. Oh, lakasin ng tulo. Wow. At dahil nga madalas ang pagulan ngayon, ganito yung makikita natin dito sa Cannon Road. Uy, waterfalls ulit, oh. Sa ganitong season na maulan, nyo makikita yung mga ganyang waterfalls sa gilid ng kalsada. Pero kapag ka summer, walang ganyan dito. Nakikita na natin dito yung ilog, oh. Grabe din yung ragasan ng tubig. Ganda ng kulay, oh. Ang ganda pa ng kombinasyon, kasi nga ilog tapos nagagandahan ng mga bundok. Ay, ramdam na natin yung malamig na simoy ng hangin dito. Dito yata natin makikita yung waterfalls dito. Ayun, nakita ko na. Ito na si Suki. Tabi muna tayo dito. Wow, nice. Ito yung tinatawag nila na Bridal Veil Falls. May hanging bridge dito. Subukan nating tumawid dun. Wow, nice. Nagmamotor lang tayo dito sa Cannon Road, tapos makakita ko pa ng ganito kagandang waterfalls. Yung tipong hindi mo na kailangan umakyat ng mga bundok para lang makakita ng ganitong talon. Dito tayo sa gitna ng hanging bridge. Medyo nakakalula dito dahil may kataasan din. Kung titingin tayo din sa baba, makikita natin yung rumaragasa na tubig ng ilog. Meron pa ritong waterfalls na bumabagsak dito sa ilog at nagmumula doon sa Bridal Veil Falls. Lapitan ba natin? Yan, nandito na tayo. Mas malapit na nating nakikita itong tinatawag na Bridal Veil Falls dito po sa Cannon Road. Wow. Para talaga siyang belo. Kaya tinawag siya na Bridal Veil. Puting-puti siya, tapos ang ganda ng bagsak niya. Wow. Doon bumabagsak yung tubig. Yung pinaka lagun. Minsan kung madadaan tayo dito sa Cannon Road, hindi natin makikita na ganito kalakas yung bagsak ng tubig. At dahil nga ngayon ay panahon ng tag-ulan, kaya natsyempohan natin na ganito kaganda at ganito kalakas ang tubig ng Bridal Veil Falls. Sana mapuntahan nyo din ito. Sobrang ganda dito, guys. Tawid lang kayo dito sa hanging bridge at makakalapit na kayo dito sa isa sa mga makikita yung talon dito sa Cannon Road.
Kapag ka talagang mahilig ka sa magagandang tanawin at makikita mo yung ganon kaganda na talon, hindi pwede na hindi ka huminto para pagmasdan o makalapit man lang. Okay, ito nga palang dinadaanan natin na Cannon Road. Ito po ay may haba na 33 kilometers. So mula doon sa may arko na may nakasulat po na Welcome to Benguet Province, ay magmumotor tayo ng halos 1 oras. Pangkaraniwan sa mga motorista na umakyat ng Baguio ay dito dumadaan sa Cannon Road dahil mabilis po dito. Pero sa kabila nun, kilala rin ang Cannon Road bilang isa po sa talagang delikadong ruta paakit ng Baguio dahil malimit ang landslide dito o paghuhupo ng lupa sa bundok. Kagaya ngayon, kailan lang may naitala na namang landslide dito sa Cannon Road. Buti na lang natsyempohan natin na pwede na ulit dumaan yung mga motorista o yung mga light vehicle. Kaya po kung kayo ay pupunta ng Baguio City at matapatan ninyo na masama ang panahon, may bagyo, mas maganda na doon na lang kayo dumaan sa Marcos Highway. Mas safe doon. Tinatawag din nyo na all-weather road. Ito yung ginagawang kalsada rito. Minsan nagbibuild ng traffic dito. Yan, kasalukuyan, oh, ginagawa nila. So ito yata yung Camp 2. Party pa rin po ng bayan po ng Tuba, Benguet. Medyo may katarikan din to. Tapos rough road, kaya ingat po tayo. Medyo matarik, lalo kapag umuulan. Yan, dahan-dahan lang tayo dito. Buti na lang hindi natin natapatan na nag-build ng traffic dito. Uy, meron pa ako nakikita ang waterfalls dun, oh. Wow. At yung ilog na nakikita natin dito sa pagitan ng Cordillera Mountains, ito daw yung tinatawag na Bued River. Welcome to Camp 3 Tuba, Benguet. Okay, nasa Camp 3 na tayo. Bali 43 minutes pa, 25 kilometers. Mararating na natin ang Baguio City. Alright. Nilaparan na pala yung karsada ron. Dito sa part ng Camp 3, yung mga bundok na makikita natin, malalago yung mga punong kahoy. At syempre yung Rocky Canyon o yung mga Rocky Mountain na makikita natin dito. Parang yung mga nakikita natin sa ibang bansa, yung mga tanawin ng Himalayas, parang ganoon dito sa Cannon Road. Minto muna kami dito sa gilid ng kalsada dahil meron ditong space na kung saan pwede tayong huminto sandali para pagmasdan yung tanawin dito sa Camp 3, Rocky Mountain. Yung tanawin na makikita natin dito, yung maayalin tulad natin na tanawin para sa ibang bansa, sa Nepal, sa India, yung tinatawag na Himalayas. Nakakakilabot yung tanawin na makikita nyo rito sa Cannon Road. Kaya talagang marami ang dumadaan dito. (1:31) na ng hapon at nagsisimula na ring umambon at kumulimlim ang kalangitan. Huwag sana tayong abutan dito ng malakas na ulan sa Cannon Road. Ito yung mga bahay na makikita nyo rito sa Camp 3, oh. Ang dami rin, eh.
bayan yata ng Tuba Benguet ang may pinaka malawak na sakop dito sa Quezon Road. Hanggang Camp 6 yata ang sa Tuba Benguet. Oh, tingnan naman yung view. Umahalik na sa kabundukan, sa pinakatuktok yung ulap. Dito makikita natin yung Bread River. Ang lakas ng agos ng tubig, no? Sino yung mga Rocky Mountains dito? Caution, slide prone area. Malimit yung mababasa yan dito. Pinag-iingat ang lahat dahil talagang tingnan nyo naman, prone sa landslide yung lugar na to. Dito wala pang harang yung mga bato. Oh, makapigil hindi nga ang tanawin. Hay, ang ganda dito sa Quezon Road. Meron akong nakikita rito na waterfalls. Tingnan natin, baka makita natin ang malapitan dito sa open area. Ito, medyo mababa yung bako dito. Baka masilip natin. Ayun! Grabe, ang taas ng waterfalls. Ito. Ay, may puno. Wow. Dito sa gilid ng kalsada ng Quezon Road, makikita natin na mayroong isang napakataas na waterfalls. Nagmumula yung tubig doon sa tuktok ng bundok. Ang haba niya, guys, oh. Tapos nakikita ko na maasul-asul din yung tubig nitong waterfalls. Ang dami nyo makikita ngayon na waterfalls dito sa Quezon Road. Oh, breathtaking. May mga humihinto rito. Ah, meron ding waterfalls dito sa gilid ng kalsada, oh. Wow. Yung mga motorista na dumadaan dito sa Quezon Road, humihinto sila dito sa gilid ng kalsada para mag-picnic. Yun, ibang lahi pa yung nakikita ko. Koreano yata yun. Tapos may mga naglalaba dahil meron ditong waterfalls, oh. Mamaya madadaanan natin yung iconic na Lion's Head dito sa Quezon Road at yung rock shed na tinatawag nila dito, yung tunnel na parang sa Marcos Highway. Naging viral yon dahil kailan lang ito ginawa, eh bigla nang bumagsak. Meron ulit tayong madadaanan dito na kulay orange na tulay. Tabi mo na tayo sa gilid. Isa yan sa mapapansin nyo dito sa Quezon Road, itong mga orange na tulay na masasabi natin na iconic dito. Dahil nga ang Quezon Road, sa pagkakalam ko 1900s pa to ginawa. At kasama tong mga kulay orange na tulay na to na nasa ibabaw itong Bread River. Itong tulay na to ang nagkokonekta sa mga camp na madadaanan nyo dito. Madami ditong mga ganyang tulay na bakal na madadaanan ninyo mula pa lang doon sa may Camp 1.
Okay, welcome to Camp 4. Yan, nandito na tayo sa Camp 4. Tuba Benguet pa rin, syempre. At ito yung mga view na makikita natin dito sa Camp 4. Syempre, bulubundukin din. Yun, oh. Dito sa left side natin makikita yung mataas na mga bundok na bato na pinagmumulan din ng landslide dito. Ayan. Kakaiba yung itsura ng mga bundok dito, no? Yan, palamig na ng palamig yung klima. Pataas tayo ng pataas. Okay, Camp 4 na tayo. Time check, 2:12 PM. Bali 32 minutes pa yung momotorin natin. 17 kilometers. At mararating na natin ang Baguio City. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung kalsada rito. Siyempre asfaltado, zigzag. Huwag nagmomotor ka sa malamig na simoy ng hangin, sinasalubong ka naman ng mga luntian na kapaligiran. Yan, ito pa yung isang tulay na madadaanan nyo dito. Bali pangatlong tulay na to. Sa Camp 4 naman to. Grabe yung damage nito, landslide. And guys, yun na yung bundok, oh. Gumuho na. Ito lang talaga yung nakakatakot dito sa Quezon Road, eh. Sa kabila ng ganda na natatangi ng lugar na to o yung ruta na to, eh yung panganib. Eto kasalukuyan, no? Naglalagay sila ng pang sahod o pangharang sa mga bato na malalaglag dito. Open area dito, oh. Tapos sinasalubong tayo ng isang mataas na bundok na bato. Ayan, makita natin, no? Yung damage ng landslide. Ang laki din. At yan, nagsimula na ulit bumuhos ang ulan dito sa Camp 4. Palakas ng palakas. Mukhang magsusot tayo ng kapote. Pero sa banda ron maliwanag, eh. Subukan pa nating dumiretso. Baka dito lang bumubuhos yung ulan. Baka sa Camp 5 okay na dun. Biglang bumuhos yung ulan dito sa Camp 4. Meron kami nakita na kubo. Pumasok muna kami dito, tapos may lokal dito. Yan. Silong muna tayo dito, guys. Patila tayo ng ulan. Kaya silong muna tayo dito. Medyo palakas ng palakas at pakapal na din ang pakapal yung fog, oh. Yun, sa wakas at tuminto na rin yung ulan. Maganda na ulit yung panahon, no? Woo! Nakikita na ulit natin ng maaliwalas yung tanawin dito. Medyo matagal-tagal din tayong naghintay para tumila yung ulan. At dito tayo sumilong. Andito na nga pala tayo sa Camp 5 ng Quezon Road. Meron akong ipapakita sa inyo dito, guys. Habang kami ay naghihintay, yung tanawin na talagang nakakabighani at nakakamangha. Ito yung Camp 5 Bridge. Yan, mababasa natin dito, may nakasulat. Yan. Camp 5 Bridge 2. At tingnan nyo naman, guys, yung tanawin dito. Ayan, no? Hindi pa tayo sa kabila. Tempo lang tayo. Yan. Yan, oh.
Tingnan nyo naman. Grabe. Napakalupit. Grabe oh, tingnan mo yung bundok. Yung narunong ulap doon sa taas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mala Himalayas yung tanawin. Dito sa Quezon Road. Yan. Masasaksihan din natin. Yung mga nagtataasan ng mga bundok na bato. Kung kayo ay madadaan din dito, yan, pasok kayo doon. Meron dong lugar kung saan pwede kayo mag-park ng motor o sasakyan. And kung gusto niyo mag-picture dito, ang ganda ng pwesto. Ingat lang kayo kasi medyo busy yung lugar. Maraming dumadaan na motorista. Okay, biyahe na ulit tayo. Tiyempo lang tayo dito kasi maraming dumadaan na sasakyan. Okay. Yun oh. Tuwan-tuwa talaga yung mga mata ko kapag nakikita ko yung view na to dito. Kaya lang sa malapitan, dito natin makikita yung damage ng lugar na to. Laki na rin ng landslide. At may mga nakaabang na rin ng mga bato na posibleng bumagsak kapag lumakas ang hangin, may bagyo o kaya lumindol. Pero ang bagsak nito sa ilog, hindi dito sa kalsada. Ito yung nakakatakot sa left side natin kasi ito nakadikit sa kalsada mismo yung bundok na to. Woo! Habang palapit tayo ng palapit sa Baguio, mas maganda ng paganda yung tanawin na nakikita natin. Yung kapag nakakita ka ng ganitong open area habang binabaybay mo itong kahabaan ng Quezon Road, talagang hindi mo mapipigilan ng huminto para pagmasdan sandali yung tanawin dito. Matayog na kabundukan na luntian, tapos may mga ulap dun sa taas, sabay mo pa nitong Buwed River. Ay, ang ganda talaga ng Cordillera. Okay, meron ulit tayong dadaanan dito na ganito oh. Pangalawa na to, simula dun sa paglagpas natin ng arko na may welcome to Benguet. Okay, yun, nakikita ko na yung Rockshed Tunnel dito sa Quezon Road. Okay, nasa Camp 6 na yata tayo eh. Tingnan natin kung ano nalagay nitong Rockshed Tunnel pagkatapos na gumuho yung ibang parte nito. Dito pa lang kitang-kita na natin yung gumuho dun sa taas, sa pinakatuktok. Alright, ito yung bagong-bago na tunnel dito sa Quezon Road na madadaanan ninyo, na parang yung sa Marcos Highway. Hanap tayo ng pwesto rito na pwede tayong huminto para masilip natin yung nasirang part dito. Dito tayo sa kaliwa. Okay.
Okay, andito na tayo ngayon sa tinatawag nila na Rockshed Tunnel na matatagpuan po dito sa Camp 6 sa kahabaan po ng Cannon Road. Bali, ito po yung bagong proyekto na ginawa dito upang proteksyonan ang mga motorista na dumadaan mula sa pagguho ng lupa at bato dito po sa mga natataasan na kabundukan. Pero kung mapapansin natin na ang guho ay nagmula po dito sa pinakailalim ng kalsada. Kanina, nagpalipad tayo ng drone. Nakita natin sa gilid na ampaw na at nakapatong na lang itong Rockshed Tunnel. So, posible na ito po ay gumuho sa mga darating na panahon kapag ito ay tinamaan ng malakas na bagyo o malakas na lindol. Dito sa mismong pinakagilid, makikita natin yung damage o sira nitong kalahati ng kalsada papasok doon sa may Rockshed Tunnel. Grabe oh, nakakakilabot. Talagang mataas yung bangin na nakikita natin dito. Ito ang bahagi ng Camp 6 sa Cannon Road. Nakikita natin na talagang prone to sa pagguho ng bundok. Kaya naisipan na lang maglagay ng rockshed. Nakita ko doon sa pinakataas ng rockshed na marami na din ng mga bato o lupa na bumagsak na sinapuneto. Kumbaga, may tulong din. Kaso, yun nga lang, ay dito sa baba, nagmula yung guho. Okay, so kailangan na ulit nating magmotor. Mahigit alas 5 na ng hapon. Kailangan nating makaakyat ng Baguio nang medyo maliwanag pa. Okay bro, let's go! Ang laki ng damage, no, doon sa Rockshed Tunnel. Talagang wasak yung ilalim. Buti na lang at walang napahamak noong time na yun ay gumuho. Diyan nakilala ang tanyag na Cannon Road sa magandang tanawin, pero ang kapalit niyan is yung prone sa mga landslide, sa mga aksidente na pwede mo ma-encounter dito habang ikaw ay dumadaan. Kaya dito sa Cannon Road, kahit medyo malapit lang yung magiging biyahe natin kumpara sa ibang mga ruta na pwede nating daanan, mas marami pa din ang pinipili na dumaan ng Marcos Highway. Dahil sabi nga nila, mas safe daw dumaan doon. So next natin na madadaanan dito ay yung Lion's Head. Yan ang talagang iconic o pinaka-signature ng Cannon Road. Pagkakatanda ko, meron tayong dadaanan dito na isang mataas na palikong kalsada. Tapos malapit na tayo dito sa Lion's Head. Ayun, eto na, nakikita ko na. Sana makahinto tayo dito. Yun, no? Alright, so yan, kapag nakita nyo na yung Lion's Head, ayan na yung talagang binibisita rito ng mga turista para magpa-picture. Hanap na lang tayo dito ng pwesto. Ayan, para makapag-park tayo. Okay. Okay, andito na tayo sa Lion's Head. Nagtanong tayo sa local, yung nagpapapicture doon. At ang sabi niya, ito daw ay parte na ng Camp 7. Makikita natin, madaming mga turista rito na pumupunta para magpapicture dito sa Lion's Head. Maraming tindahan dito, bilihan ng mga souvenirs. Yan. At dito merong viewing deck. Tingnan niyo naman ng view. Pero dito ang pwesto na pwede tayong mag-picture-picture. Ngayon ay 5:30 na ng hapon, kaya ganito na yung kondisyon ng tanawin dito. Nababalutan na ng makapal na ulap yung mga bundok.
nagiging foggy na yung lugar. Mamaya yung fog na yan, bababa na dito sa Lion's Head. Subukan natin lumapit dito sa Lion's Head kahit maraming mga tao o turista rito. Pakita ko lang sa inyo, malapitan yung itsura. Ito yung pinakapaa niya. Itong Lion's Head, inukit yan sa limestone. Ito naman yung side ng Lion's Head. And dito sa part na yan, maraming din kayong pwedeng bilan dyan ng mga pagkain o pasalubong. Busy yung lugar na to. At tiyempohan lang natin ngayon na walang masyadong dumadaan at hindi rin ganoon tagsa yung pumupunta rito. So ito pong Lion's Head, Baguio na. Camp 7. Oh, palabas na po kami doon ano, sa may checkpoint. Sa may mga pulis. Sige po, salamat kuya. Ito pa yung isang matalik na kalsada ang dadaanan nyo dito. Ayan o, bilog na bilog yan. Pagkatapos yung kumaliwa na pataas, dito naman kanan na pataas. Dadaanan nyo yan paglagpas ninyo ng Lion's Head. Ayan. Yun oh. Okay. So andito na tayo sa Baguio City sa wakas. So itong pin nakapin sa atin 21 minutes. Ito na yung mismong kabayanan ng Baguio City, pinaka-town proper. Susunod dito Camp 8. So siguro yun na yung palabas na tayo dun sa checkpoint sa may police station. At yun, time check 5:26 PM. So yan, nag-uunti-unti ng dumidilim ang kalangitan. Sa wakas, nakarating na rin tayo ulit ng Baguio. Ramdam natin dito yung mas nanonood na lamig. Woo! Na siya namang talagang dahilan kung bakit binabalik-balikan ito ng maraming turista ang lungsod ng Baguio. Bukod sa napakagandang tanawin na meron dito, ay yung klima na talagang malamig at nakaka-relax. Nakikita ko na mas pakapal pa ng pakapal yung fog. Ayun o. At nagsisimula na ang takpan yung matatayog na kabundukan dito. Ayun o. Kaya naman talagang hindi nakakasawang magpabalik-balik sa lungsod ng Baguio. Mas pataas ang pataas yung kalsada na dinadaanan natin. Woo! Yan o. Welcome you to Baguio City, Barangay Camp 7. Alright. Bukas tayo ng ilaw. Lagpas lang tayo dito sa pinaka-police station. Yan. And then tapusin na natin yung ating ginawang content dito sa Cannon Road. Woo! Yan, ito na yun. At minto tayo dito para ipakita sa inyo yung kondisyon ng panahon. Nakikita natin ang kalsada ay balot na ng makapal na fog, pati yung tanawin. Ngayon ay alas 6 na ng gabi. Dito na nagtatapos yung ating episode 1, ang pagbabahagi sa inyo ng Cannon Road. So abangan nyo pa po yung mga susunod natin na paglalakbay na gagawin dito pa rin po sa probinsya ng Benguet. So ang destinasyon namin ni Suki, pupunta kami ng Bacon, Benguet. Sa ngayon, mag-overnight stay muna kami dito sa Baguio para kinabukasan ay tutuloy namin yung ginagawa naming paglalakbay dito. So maraming salamat po sa panonood at patuloy na suporta sa mga ginagawa nating paglalakbay at pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas. Kaya lagi natandaan, keep safe, ride safe, ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. Woo! Baguio City!